pwede po bang mag-request ulit ng palakpak para po sa ating mga kapatid? Hepe! Oray! Siomay? Charot. At, okay, dahil po, parang first time po ata na nagkaroon ng event na nagsama ang tatlong simbahan. Tama po ba? Ng Muñoz, Llanera, Caranglan. So kanina pinag-iisipan namin kung anong ipapangalan namin sa event na to actually. So, oo, naisipan natin. Pero bawal niya ang salitang masalamat, di ba, Tatay Frank? Oo. Ano title niya? So, ang title po ay Muñoz, Llanera, Caranglan, Thanksgiving Reunion. O, di ba? So, pag-memorize po kasi magagamit po ninyo yan mamaya. Oo nga po. So, di ba bale, sabi sa Book of Ecclesiastes, di ba, chapter 3, verse 1 to 11, there is a time for everything, a season of activity under heaven. So, lahat naman tayo dadako sa oras na talagang lilisanin na natin ang ating bayan. Ang Saudi Arabia, di ba? So, sa buhay nila Tatay Frank at nila Nanay Flor, no, talagang isang mabuting manggagawa ng Iglesia ng Muñoz, na kaalit ng JFCM, no? Talagang makikita natin sa kanilang buhay ang mga biyaya at kaloob na binibigay ng Panginoong Diyos kung paano silang ginamit sa ministry ng Muñoz. At dahil nga dyan, di ba, nagkaroon ng Llanera, tapos nagkaroon ng Caranglan. At para po mas lalo po tayo magkaroon ng idea, nagkamali ako. Mali po yung nabasa ko na script. Charot. So, ngayon po, since pinapunta po natin sila dito sa harap, tatanungin po naman natin sila kung nauupo silang dalawa. Joke lang. Kung ano pong masasabi nila ngayong hapon po ito. Tay? Praise God, pasensya yung boses ko. Actually, wala akong plano na dumulong. Kasi, ubus yung boses ko. Pero nakonsensya ako dahil apat daw mag-celebrate ng birthday. Kaya nakapanghana ng loob. So, kaya naririto kami. Pero, mamaya ko nasasabihin na nagdududa talaga ako. Malaki ang pagdududa ko. Kaya lang mamaya na lang. Sa akin naman po, medyo nagkakaroon na ako ng hint dahil sabi ko, bakit naghanda na si Karen nung Friday at saka si Angie. Sabi ko, bakit pa sila mag-istiraha? Sabi ko nga kay Kuya Frank, sabi ko nagdududa ako, may mga pinaplano ito. Pero tingnan lang natin. Tapos kanina pagbaba namin, gusto kong bitbitin yung mga bitbit namin. Ayaw nilang ipabitbit sa amin. Pati bata ayaw niyang ipakarga sa akin. Sabi ko, talagang may something sa loob. So, yun lang po. Kaya pagpasok ko talagang naiyak ako, lalo't narinig ko pa yung pinakapaborito kong praise and worship video. Nakaka-touch naman dahil yung reunion na inaano namin, siya talaga yung nagpaawit. So, mamimiss ko talaga yun ng gusto. So, at saka nakita ko yung mga kapatid, kaya talagang naiyak ko. Salamat, Nanay Flor at Tatay Frank. So, moving forward po sa ating program, tinatawagan ko po si Pastor Alan Mendoza para po, si Kuya Edwin Medellilla. Para po, wala rin si Kuya Edwin. Para po sa short, brief history lang po kung paano po from Muñoz to Llanera to Caranglan.
lalo na po yung mga bagong attendees, no, para naman po, bakit, di ba, 12 churches sa JFCM, bakit Muñoz, yan ay karanglan sa ating mga bagong attendees? Yeah, Edwin. Kaya mo yan, Kuya Edwin. Hindi ako na-inform. Ate Mary, di ba ako na-inform, ha? Siguro, una ko muna, unang dalawa sa Muñoz. Si Kuya Frank at saka si Kuya yung isa na kasama, si Kuya hindi, yung nasa Australia na, si Kuya ano yung pangalan? Si Kuya Nelson. Sila yung unang sila na-lead. Ay yung dating pwesto ng Wawasin, dating kainan ko yun. So, bata pa si Kuya Frank, hindi pa siya buntis lang, medyo kaya pa siya. Siyempre, bawat sa atin meron tayong mga impressions about isa. Pero siguro, yun naman ko siguro nakita kay Kuya Frank na yun yung tipong very strict siya. Pero nung katagalan na strict pala si Kuya Frank in terms sa mga bagay, lalo na sa church. But yet, in positive po yung pagkakilala ko sa Kuya Frank. And naalala ko rin, siya po yung aking transport dati. Siya yung nagsusundo sa akin sa industrial. At sa kanya pa yung popol na yan. Toyota ba yung popol na sport car yung salakyan ni Kuya Frank dati. Nakilala mo din si Kuya din doon. So, kay Kuya Frank at Ate Flor, siyempre, nanghihinayang tayo kasi sa isang haligi ng isang church ay, alam niyo yun, mawawala. But yet, may gagawin ng Panginoon na ipapalit sa kanya. And alam po natin na si Kuya Frank ay meron din siya na church din sa Pilipinas. At I always pray kay Kuya Frank na kumaba pa yung buhay niya. Lampasan pa niya ni Abraham. At siyempre, we pray sa kanyang buhay, sa kanyang family, sa kanyang may bahay, sa tutor. Nandun yung palagi nilang kagalakan. Naramdaman ko rin na ako ay nalungkot. Siyempre, sa bawat hindi natin gusto na yung mayroon tayong pinagsamahan at mahirap na tanggapin yung mga bagay na yun. At yan, we will be looking forward sa plano po ni Kuya Frank, Ate Flor. We pray for his sa kanyang kalusugan, sa church na kanya na itinayo sa Pilipinas ay pagpalain. Yun lang po, mga kapatid, ang aking masasabi. And hindi po ako na-inform. Sana gumawa po sana ng speech para kay Kuya Frank. But anyway, yun lang po masasabi ko. We love you, Kuya Frank, Ate Flor. You always part sa aming family. Kung puro meron mo nung kailangan, si Ate Flor kong puntahin niyo. Yun lang po. Salamat po. What's the good. Salamat po, Kuya Edwin. Ayan. Nakalimutan po namin na-acknowledge ko nga po pala, nagbigay ng ating mensahe kanina, si Pastor Sherwin ng Leanera, sa kanyang napakamagandang mensahe, no? Pagkakaisa, di ba? Kaya matunay nga na narito tayo, no? Para magkaisa, magkabuklod-buklod, iwasan ng division, iwasan ng anumang uri ng alitan, dahil iisa lamang ang ating pinaglilingkurang Diyos na buhayin ng tuba. Amen.